Siguro kung may kaluluwa sila, imbestigahan nila kaluluwa nila. Utak kasi nila, basura eh. Pero hintay-hintay lang sa karma, bes. Okay? Hintay-hintay lang. Ngayon, tuwang-tuwa kayo. Nasa taas kayo. Tingnan natin yung pagbagsak ninyo. Kung hindi kayo pagtatawanan ng taong bayan. Unahin muna nating pag-usapan itong mga netizen na galit dito sa pamimintang dito sa mga pulpul na mga politicians na ang Manila Bay ang sinisisi nila dito sa baha. Yung Dolomite Beach raw na ginawa doon sa kay former President Duterte at that time, yun ang sinisisi nila na yun ang dahilan sa pagbaha. Dapat yan isisi yan. Ganon. Mga tanga mga bobo. Especially yan si Rido na yan, na parang si Koke yung muka. Yan, yung, nasaan na kaya yung utak mo, sir? Sana yung utak mo ilagay mo sa, sa ulo mo. Kasi yung utak mo siguro nasa pisngi mo. Paano? Kaya nga, si former President Duterte, nilinis niya itong Manila Bay na sobrang dumi at that time. Kasi yan po ang dahilan na bumabaha. Tapos ngayon na nilinis yung Manila Bay na yan, yun pa ang pinagbibintangan. Hindi nyo kasi matanggap na nalinis ng isang taga Mindanao. Kayong mismong mga taga Manila, hindi nyo nalinis. Diba? So, sampal yan sa mga pagmumukha nyo. At heto pa, pag-usapan din natin itong video na ito, no? By the way, that video, no? Isang netizen po galit na galit doon sa Manila Bay. Panoorin natin yan mamaya. At ito sa pangalawang video natin, ay panoorin rin natin itong interview nitong si Ted Filon, na in-interview itong si Attorney Conte, no? Yung Conte lang yung utak. In-interview siya. Parang napapansin natin na parang tuwang-tuwa siya sa balita tungkol kay Senator Bato. O bakit kaya siya tuwang-tuwa dito na may update tungkol sa ICC na meron na raw warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Okay? Mamaya, yan po ang ipapakita natin at magre-react tayo dyan sa mga sasabihin na mga yung mga konti lang yung utak. Okay? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so itong unang video na ipapakita ko sa inyo ay dito mo talaga mapapansin na ang taong bayan ay hindi mo na maloloko ang taong bayan. Kasi alam nila na yung kay former President Duterte na administration ay yun ang tunay na serbisyo na ibinibigay. Hindi kagaya ngayon sa administration ni Bongbong Marcos na puro lamang pasikat, kapalpakan, propaganda ang nalalaman. Okay? Kasi itong netizen na ito na tinanong siya patungkol dito sa Manila Bay ay tumpak na tumpak, sapul na sapul ang kanyang pinagsasabi. Galit na galit pa nga siya. Bakit ang bagyo na nagkaroon doon ng baha sa Cebu, ang Davao pa ang in-inspection? Di ba katangahan yun? Nakakagalit Kasi yung pagpunta nila sa Davao, that is very useless. Ginamit ninyo ang pera ng taong bayan pagpunta dyan sa Davao at wala kayong nakuha. Instead,
na pumunta kayo doon sa Cebu, tumulong kayo, inspeksyonin ninyo kung meron bang kapalpakan yung mga flood control doon, nandoon kayo sa Davao, naging pasaway kayo. Kasama na dyan si Magalong, isa ka pa. Akala namin matino ka, isa ka palang epal rin eh. Di ba? So, napahiya pa nga sila eh, nung nakita nila yung tarpaulin doon na nilagay ng mga taga Davao. Kailan ninyo imbestigahan ang lugar ni Sandro Marcos? Deserve! Di ba? Unahin nyo yung kay Sandro Marcos na lugar. Dahil di umano, merong mga flood control doon na hindi makita. So ano yun, ghost? Meron daw doon mga flood control na sinubstandard, hindi, walang quality. Anak raw ng presidente yan. Baluarte ng anak ng presidente. Nakakahiya. Kaano yan katotoo? Diba? Nagtatanong ang taong bayan dyan. Mismo tayo nagtatanong tayo dyan. So, you might as well, kayo mga taga-ICI, unahin nyo yung lugar doon sa baluarte ni Sandro Marcos. Uunahin nyo pa yung Davao. Ang Davao, hindi naman bumabaha. Diba? Etong video na ito. Tingnan ninyo gaano kagalit itong mama na ito. Ito, panoorin natin. Sir, tanong lang, ano opinion mo sa Manila Bay, imbestigahan daw ni Ridon? Siguro kung may kaluluwa sila, imbestigahan nila kaluluwa nila. Utak kasi nila, basura eh. Yung sarili nila, dapat imbestigahan nila. Kung may kaluluwa sila. Ha? O iwan ko, lahat ang kaluluwa mga yan. Kasi ako, nakikita ko dito noon, pag naglalakad ka ng Ross Boulevard na yan, puta ng baho. Puro basura to dito, tahi, lahat ng... Hindi mo kaya. Grabe. Pero ngayon, na maganda na, maingay sila. Baka, kailangan lang nila ng budget ulit. Di ba? Tama naman siya eh. Di ba? Noong panahon na basura, ang baho-baho, naglutang-lutang yung mga dumi dyan sa Manila Bay, tahimik kayo. Ngayon na yung Manila Bay malinis na mag-ala Boracay na yung datingan yan eh. Di ba? Kasi hindi na yan na-maintain eh. Kapag administrasyon pa sana ito ni Duterte, dapat mini-maintain yan eh. Dahil dinadayo na ng mga turista itong Manila Bay. Pero anong nangyari na? Di ba? Hindi na masyadong na-maintain. Pero maganda pa rin. Kasi nakukuha, nalilinis yung Manila Bay. Tapos, saka sila ngayon mag-iingay. Pagbibintangan ito dahil sa kapamulitikahan ni Ridon na para kang si Kukay eh. Wala kang nagawa kundi... maraming nagsasabi na ikaw pala Ridon, banat ka ng banat dito sa mga dating proyekto ng administrasyon kasi isa ka sa mga napahiya sa administrasyon ni Duterte. Tinanggal ka eh. Tinanggal ka sa mga kabalastugan mo daw. Di umano, totoo ba yan? Kaya ngayon, todo batikos ka sa mga Duterte. Ha? Mainit ngayon ang Manila Bay, sir, pinag-iinitan. Hindi naman Manila Bay, pinag-initan nila Duterte. Ano pa? Di ba? Hindi Manila Bay ang pinag-initan nila. Sa totoo nga, deep inside sa kanilang sarili, alam nila tama yung ginagawa dyan sa Manila Bay. Pero dahil Duterte ang gumagawa nito, blaming Duterte na naman. Ganyan lang ang trabaho nila eh. Ang pinag-initan nila, ang mga Duterte. Hindi ang Manila Bay. Hindi ang Manila Bay. Parang scapegoat lang to, para sabihin. Buti pa si Kuya alam niya, no? Pero itong si Ridon, ang mga bobo eh. Masabagay, mga matatalino na po ang taong bayan ngayon, no? Na tawag nito, na mga ginagawa ng mga Duterte, hindi maganda. Puro corruption daw. Nasa kanila naman yung corruption. Sila yung corruption. Pati sila yung mga corrupt. Pamimintang kayo ni Duterte na corrupt ang mga Duterte? Ano nangyari ngayon? Sobrang laki ng korupsyon na nangyari sa administrasyon ni Bangag.
tak nila nakukurap na dahil gusto nila matakpan ng pera. Iwan ko kung napakagahaman. Hindi kaya sir, gusto nila mapagtakpan yung Ghost Project investigation. Totoo yan. Tingnan mo Ililihis naman yan. nila. Investigasyon nila, oh. Paikot-ikot yung mga witness, yun pang nagiging, may kasalanan. Ah. Tumbak, kuya. Kung sino ka man, kuya, shout out sa inyo. Ang ibig niyang sabihin, kung sino yung nag-witness, kung sino yung mga nagmagandang loob, yun pa ang may kasalanan. Ano nangyari doon kay Ping Lacson? Anong ginawa niya doon kay Guteza? Meron isang Guteza na magandang loob na gustong mag-whistleblow patungkol dito sa korupsyon, sa corrupt na mga government officials. Yun pa ang parang dinis-discredit. Yun pa ang mga sinisisi. Hindi naman yung nagnakaw eh. Di ba? Hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, walang mananagot dito sa korupsyon na ito. Kasi itong presidente natin, isa rin bangag. Oh, totoo yan. Isa rin bangag eh. Sino si Martin Romualdez? Pinsan lang naman ni Bongbong Marcos. Sino si Zaldico? Yan ang inappoint ni Martin Romualdez. Iyang tatlo na yan, kapag imbestigahan yan si Romualdez at si Zaldico, baka ang ikinatakot ng mga ng ICI, siguro itong si Ping Lacson at si Tuta Soto, baka matakot sila na mapunta ang investigasyon ni BBM. Naku po! Ayun ba yan? Di ba? Thank you. Thank you. Sir, sa opinion niyo po. Salamat. So, yun po, ipinakita ko sa inyo ang isang reaksyon ng netizen na hindi po bulag ang mga netizen. Alam, aware na sila. Hindi na po mga bobo ang mga taga Maynila. Ang mga taga Maynila dati bulag pa eh. Ayaw pang parang may pagdududa pa dito sa mga ginagawa ni former President Duterte. Nung nalaman nila na ang ganda pala ng Davao. Saksi yan eh. Sila Joey, yung mga kaibigan nating mga vloggers. Saksi sila ni Joey. Sino pa yung mga taga Maynila? Sina Banat Bay, sina Jay Guevara. Nung pumunta sila sa Davao, kitang-kita nila doon. How disciplined Davao, parang Japan, ang linis-linis, well-organized, nakukumpara nila sa sitwasyon sa Maynila. Diba? So, sabi nila, there must be a good leader bago ito nagkaganito itong Davao. Bakit itong Maynila ay sobrang gulo-gulo? Meron naman bangag sa Malacanang, kaya ganyan. Naging matino na sana yan, di ba? Noong panahon ni former President Duterte, wala na mga snatcher doon, bumabawas yung krimen, malinis na yung mga, dati raw, sobrang ang dumi-dumi ang mga nasa gilid ng karsada. Pero ngayon, bumabalik na naman. May nagtatapo na naman ng basura sa gilid. Ayaw pa naman yan ni Duterte ng mga ganyan, di ba? Si Mayor Isko lang siguro ang matino dyan eh. So, what I am trying to say, nakikita na ng mga taga Maynila yung totoong pagbabago kapag meron tayong leader na matino. At wala pong iba yan kundi si former President Duterte. Makikita mo talaga ang liderato ni former President Duterte na he is not only thinking of himself sa mga kapartido niya, sa mga kalyado niya o sa kanyang lugar sa Davao, but he has a wide vision. Nakikita niya lahat-lahat na kung ano ang gusto niyang gawin. Kung meron mga bagyo, si Duterte is very advanced mag-isip. Nakikita ni Duterte, deploy na yung mga sundalo. Ayan, deploy na yung mga relief goods, mga relief packs. Mayroon na mga sundalo, mga pulis na pina-deploy, pina-evacuate na yung area kung saan tatama yung bagyo. Yun ang ginagawa ni former President Duterte. Nagdi-dredging, naglilinis doon sa mga kanal bago dumating yung bagyo. Ganyan po, kagrabe si former President Duterte dati. Pero ngayon, sobrang hina.
Yun ang totoo. Sabihin na natin ang totoo para mamulat na ang mga mata sa taong bayan. Heto pa. Dito natin makikita ang isang mga kalaban ni former President Duterte. Natuwang-tuwa sila kapag meron ng aksyon ng ICC. Kita-kita mo dito Panoorin natin itong interview ni Konti lang yung utak. Ni Ted Filon. Play. Sige, so attorney, you were saying po kanina kaninyo, naputol po tayo doon, yung ang issue nga ho dito, yung bang informasyon kung saan talaga Itong, pasensya na po konti pero yung mukha mo, yung para kang si Godzilla. Sorry na po, sorry. Kamukha mo si Godzilla. Galing kasi nga ngayon dahil doon sa paglalabas po ng balitang ito over the weekend, ang dami kaagad pong mga kung ano-anong nanganak na istorya po dito, attorney. Paano hindi manganak ang storya? Kilala naman natin si Rimulya di ba? Hindi yan, Makati yung bibig ni Rimulya. Hindi yan mapakali. Dapat there is no dull moment kay Rimulya. Dapat magpa-interview sa media. Dapat talaga mag-trending araw-araw si Rimulya. Ito naman siya naman yung nag-bulgar, nagsiwalat dyan, nagbalita niyan na meron na raw arrest warrant, warrant of arrest ang ICC na inihanda para kay Senator Bato de la Rosa. So ito ngayon, in-interview rin itong Konti ng utak. Siyempre, nirespeto itong in-interview ng News 5 kasi marami rin itong sasabihin Oo nga at kung utot mo. Pabalikan ko po yung mismong interview ni Kabuts na Demonia, sabi niya, I have it on credible information ba? Kumbaga, may nagsabi sa kanya. Naniniwala ka naman. Nakita niya yung warrant. Kaya... Tuwang-tuwa ka naman. Yan namang hinihintay nyo ikaw naman, atat na atat, magpa-interview ka agad kasi alam mong may balitang ganyan na aarestuhin na si Bato, pa-interview ka naman kaagad. Di ba? Paborito mo naman yung eksena na yan. Yak! Ew! Posible kung meron, posible wala, kumbaga. Pero ang pinangahawakan niya ay hearsay information. Kung ano man, sabi namin, huwag na tayong mag-speculate pa kung may lalabas ba o wala. Kasi para sa amin, meron yan. Meron yan. Siyempre, maniniwala talaga kayo. Kasi, gusto nyo Gusto nyo makulong si Bato Ay nako. Takot lang kayo ni Bato de la Rosa na manalo sa 2028. Yun ang katotohanan. Kasi ang mga yelo po, wala nang lugar sa politika. Yan ang totoo. Sino ba? May tanong ko nga sa inyo, sino ang leader nyo ngayon sa mga dilawan? Isinusuka na nga kayo ni Leni Robredo Parang hiyang-hiya si Leni Robredo sa inyo. Ayaw na nga kayong pansinin ni Leni Robredo kasi si Leni Robredo nandoon na sa Naga, nag-concentrate na sa pagiging mayor. And good for her. Ni Leni Robredo, dyan ka na lang Leni. Kasi kapag nandito ka sa local, masisira ka lang dito sa mga mga kaalyado mo. Yan si Dilima, isa rin yan. Jonel. Ikaw, Konti, ewan ko na lang sa'yo. Ano bang pakay nito? Hindi ka ba naman may plano ka bang tumakbong congressman? Talo ka. Ano na lang, ay kaina. Mananalo ka lang siguro kung dadayain. Kaya po, siguro, magandang pagkakataon ito na pag-usapan yung mechanic. Magandang pagkakataon na pag-usapan. Maganda, kasi tungkol ito sa aresto ni Bato. Excited ka naman. Excited ka naman. Ng paghuli. Kaya maganda yung maganda raw pag-usapan yung paghuli ni Bato.
ina-assume na niya talaga na may kasalanan si Bato, pulpul rin yung utak mo eh. Di ba? Maganda po yung may reaction yung Kita nga, partida pa dyan, attorney ito ha. Pero ito ang isang attorney na hindi marunong bumasa ng sitwasyon. Basahin mo muna ang sitwasyon. Kung may kasalanan ba talaga si Bato, wag mong pangunahan. Di ba? Senate, kailan nila ipapahuli after, Excited siya, excited. Kailan ipapahuli? Smile pa siya. Utot mo. sa loob ng Senado, nagsabi naman yung executive secretary, i-extradition namin. Kaya ngayon pa lang, medyo nagkakaroon na ng talastasan tungkol dyan, para pag dumating na yung mismo, konti na lang yung tanong. Tuwang-tuwa ka kasi papunta na yan sa huli ni Bato. Ito lang yung masasabi ko sa iyo, Conte. Hintayin mo lang ang 2028. Good luck sa inyo kung saan kayo pupulutin kapag mananalo si BP Sara. Yun lang masasabi ko dyan. Na lang yung diskurso. Yun na nga. Kasi marami tayong tanong dyan, attorney, no? Unahin ko muna yung sinasabi po ninyo, yung paano yung magiging proseso na ang sabi po ninyo sa inyong pahayag sa inyong social media, ito po ay kung maaaresto siya, ay maaring through surrender at hindi po extradition. Tama po. Paki-explain po yun sa amin, attorney. Yan ay ayon dun sa mga batas. Actually, dalawang batas. Huwag kayong maniwala dyan. Paki-explain, attorney. Niwala naman kayo. Crimes against humanity. So, Tapos si Don Martibi naman, pinanood rin. Oo nga, nagtataka nga ako eh. Nagtataka nga ako bakit pinanood ko pa ito eh. Actually, pinanood ko ito para banatan ko lang siya eh. Okay, hindi. Sa mga sasabihin niya, alam ko naman na yun, lahat ng mga sasabihin niya ay bias yan. Pero gusto ko lang banatan siya. Walang naman yan, Rome Statute at saka RA 9851 ng Pilipinas. Consistent sila pareho na yung proseso ay ang tawag ay surrender to the ICC, surrender to the court. Yung extradition, kaya lang naman po napunta sa ating mga smile niya, excited na siya. National agenda, ay yung recently naglabas yung Supreme Court ng patakaran technical. Basta ang karma, hintay-hintay lang sa mga karma ng mga bes. Yun lang masasabi ko. Ha? Kayo, masaya pa kayo ngayon kasi ginigipit ang mga kaalyado ni Duterte. Pero hintay-hintay lang sa karma, bes. Okay? Hintay-hintay lang. Hindi sa lahat ng panahon, sabi nga ni Duterte, ay nasa taas tayo. Kaya nga ako, nandito na ako sa ilalim kasi dati naging presidente ako. Ngayon, tuwang-tuwa kayo. Nasa taas kayo. Tingnan natin yung pagbagsak ninyo. Kung hindi kayo pagtatawanan ng taong bayan, mas masakit yan eh. Mas masakit yan. Tingnan natin. Nagpulit ang mga tao, A and B. Sabi na, yung extradition para kay Bato. Palagi ko po hindi dahil yung extradition rules na nilabas ay matagal na yung iniisip, matagal na yung sa plano. At nagkataon lang siguro yung timing. Pero kung ano man, ang extradition din ay tungkol sa pagpasa ng isang tao from one state to another. So, meron pong ay, nako. At ang pinaka-concept po niyan, may foreign warrant, may foreign law. So, nang isang bansa. Lagi niyong pinupuri ang ICC kasi alam nyo ang mga kalaban nyo ang huhulihin. Tingnan nga natin kung isa sa mga kakampi nyo ang huhulihin ng ICC, kung ganyan pa ba rin yung mga opinion nyo. Di ba? Ganun naman, di ba? Kasi kayo, pumapabor kayo ngayon sa ICC kasi pabor sa inyo ang sitwasyon. Tingnan lang natin kasi makakarma rin kayo soon eh. Pero hindi siya dun pa lang hindi na katulad ng ICC. Dahil ang ICC po ay international law,
international court. Magkaiba po yan dahil Oy, Conte, wag mong ilapit masyado yung mukha mo sa camera. Oh, lumalaki yung ulo mo. Parang dinosaur. Parang T-Rex ba? Parang T-Rex, no? Sobrang laki yung ulo tapos maliit yung katawan. Gumanon kasi sa camera eh. sa international court, bumali tayo dyan at kumbaga nagpasakop Para talaga siyang dinosaur, no? Sorry, Conte, pasensya na, Conte. doon sa batas ng Rome Statute. Kumbaga, basketball, sabi ko nga, NBA, foreign, foreign, ano ba to? Ano bang Entity. NBA? Foreign entity, foreign koponan, ganon. At yung pong FIBA ay international at sumali tayo doon. Kaya kapag tinatawag tayo ng FIBA, pupunta tayo. Pero pag ang nila, tinatawag ng NBA, sino kayo? Kaya dadaan kumbaga ng CBA. Kaya yung extradition po, dadaan ng local court dapat. Opo. Sige, so kasi nga po yung po nangyari kay dating Pangulong Duterte, sa ngayon po na sitwasyon, ito ho ay ano lamang theoretical, sa sitwasyon po ni Senator Bato, hindi na pwedeng yun ang pagdaanan po na pamamaraan, yung bigla na lang siyang aarestuhin at isasakay ng eroplano. Yung pong arrest, yung process of arrest, medyo nasunod, may irregularity din sa proseso ni Duterte kung ayon sa Rome Statute. Dapat po hinarap siya sa local court. Ito Yes. yung pinagtatanungan niya na Article 59 ng Rome Statute. Pero sa harap ng local court, ang tanong sa kanya ay similar dun sa tanong ng mga judges dun sa ICC nung initial appearance. Nalala niyo po yun, tinanong nga, anong birthday mo, anong pangalan ng magulang mo, gano'n. 1, to determine identity. 2, to check if he's okay. Tinanong siya, actually, si Duterte nun, may ka lang ba? May nangyari bang rights violation? Ano yung proseso ng pag-aresto? And then thirdly, sasabihin na, kung gusto mong mag-interim release, mag-apply, okay lang din. So they have to tell him about the remedy. That's all. Sa extradition kasi, kaya doon kami medyo nag-iisip pa, mas mahaba ang proseso kasi you have to prove the law. And that the law applies also to the Philippines, that it is a extraditable offense. You can even question the jurisdiction in a way of the court. Doon sa proseso sa Rome Statute, wala na pong ganon. You can only question the jurisdiction of the ICC, kumbaga, in the ICC, not in a Philippine court. Opo. Sige po. So, siguro ho naman, ito po ay wala pang kumpirmasyon from ICC. So, siguro pag dumating na yung pakakataon, we will cross the bridge ika nga when we get there kapag po nandidiyan na yan. Kasi ang inyo pong sinasabi, attorney, hindi yan, di ba? Kung hindi yan, meron ba? Ang tanong lang dyan, kailan ba ito ilalabas? Kasi po, kayo na kasi siguro, attorney, na meron at meron lalabas na arrest warrant coming from ICC against the senator. Yes po, dahil tinuturing na siya or nakikita na siyang co-perpetrator at mismo. Remember meron din itong inilabas na mga statements dati na pinalagan ni Attorney Kaufman, yung legal counsel ni Duterte doon sa The Hague, di ba? Matatandaan natin. So, huwag kayong masyadong magpapaniwala ng 100% dito sa babaeng ito kasi posibleng mali-mali rin yung mga sinasabi. Yun ang totoo. Senator De La Rosa ang nagsabi na umamin, di ba, na nag-chismis. Pinadalahan ang sabon. Diba to? Umamin si Senator De La Rosa na parang may nag-email kasi hindi namin pinansin. Opo. So, nagkaroon kahit paano sa kanyang Hindi niya pinansin kasi wala naman jurisdiction yung ICC dito eh. Di ba? Paano yan papansinin? parte. Kaya nga ngayon ang paghihimok namin, mag-cooperate na lang po siya dun sa investigation. Mag-cooperate? Mag-cooperate? Kasi pabor sa inyo? Yung advice mo actually konti, no? Konti lang yung utak. Yung advice mo, grabe ka naman konti. Advisean mo si Bato na mag-cooperate na lang? Well, you have to advise like that because pabor sa inyo, pero meron namang abogado si Bato.
Di naman siya bobo na pagkatao na hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili, di ba? Oh, hintay-hintay ka lang. Huwag kang masyadong excited ba? Too much excitement. Meron kasabihan dyan eh. Too much excitement can sometimes kill you. Di ba? Relax! Bago pa ma-public or bago pa siya maisuhan kung sakasakali ng warrant Opo. para it shows the state and its part. Sige po. Kailan po ang simula naman po nito pong proseso po ni dating Pangulong Duterte, ito pong pagbabasa sa kanya, itong confirmation po of charges? Alagay ko po sa susunod na taon kung magkaroon niya ng fit to stand trial. Manong Ted, ilagay ko lang yung alam mo, Manong Ted, Ted Filon huwag mo na lang yung tanungin. Kasi mas may alam ka pa niyan. Patungkol dyan kay Duterte. Tinanong niya kung anong mangyayari na doon sa ICC with Duterte. Ano na ang status? Mas mag-research ka na lang, Ted Filon. Huwag ka na lang magtanong sa kanya kasi puro naman yan pabula at kasinungalingan yung sasabihin niya. Ito yung klaseng attorney na galing-galingan ba? Di ba? Pinahiya nga ito ni Attorney Panelo kung matandaan nyo. Di ba? Ay, naku, kawawa. timeline kasi yung file natanggap, kumbaga, submitted sa resolution yung issue ng fitness to stand trial. Nakatanggap dapat ng ICC yung mga comments ng prosecution, defense, at saka ng victim. Kasi yung report ng mga doktor, ng mga experts, natanggap naman October 31. Akala mo naman nandun ka. Akala mo naman nandun ka. So ngayon, hawak ng judges at pagpapasyahan nila. Hawak ng judges? Bakit nandun ka sa loob ng ICC? Ha? Diba? Ito yung mga tao na hindi dapat tularan. Yung bang interviewin ka pero magmukha kang may alam ka talaga lahat. Ganun. Ganito yung klaseng tao na pasikat. Pero sa totoo niyan, wala namang alam. Bias ba ang mga sinasabi? Sabi nga nung isang dating judge. Sabi rin ng isang dating judge, wow! Saan galing yung mga sinabi mo? Kapitbahay lang? Kapitbahay lang ang ICC? Nagtatanong lang kami, ha? Kung 2 weeks. Ngayon nga, mag-1 week na halos. So, maybe 2 weeks to decide. Ang problema, break ng ICC sa parang December 12 hanggang January 5. Kaya, ever, pagpasyahan nila, sabi nila, yes, fit to stand trial, ang hearing next year na. Opo. Kaya, pinilip ko yung huling yung huling ganyan, nag-decide ang judges, ito lang example, sa Eid case. Example, December 15. Kung makalabas itong si Tatay Digong sa ICC, baka iiyak itong mga taong to eh. Iiyak ito eh. Sinabas ang decision. Sinet ang susunod na hearing ng January 29. Opo. Kaya posibleng ganun kabilis, depende yan sa kung handa na tayo din sa confirmation of charges. Opo, okay. Sige, so mauna muna ho yung kung siya ba ay fit to stand trial. That's going to be the first decision. And then yung scheduling po noong pong desisyon kung talaga pang may basihan itong demandang ito. Ganun po yun, attorney, no? So yung pagbasa at pag-discuss yung sakdal. Opo. Medyo kakaiba sa ganun, may process pa, di ba? Binabasahan niya lang. Yung of charges, pagkakataon din sa kabila, sa defense, na i-contest pa yung charges. Opo. Confirmation of charges. Kakaiba ito doon sa pag-establish ng probable cause naman. Opo. Pero sa ngayon, sabi nga namin, nabaliktad ang proseso, yung sa warrant, meron ng quote-unquote probable cause or reasonable grounds to believe that he committed crimes against humanity. Okay, sige po. Attorney Conti, salamat. Pero yung mga testigo ninyo, mga ebidensya ninyo, parang malabo eh. Nasaan yan yung sinabi nyong 6,000 yung mga biktima? Bakit ang konti-konti na lang? Bakit yung lumabas na
statement doon sa ICC? Bakit ang konti-konti lang? Hindi nga umabot ng 10, di ba? At yun ba ay tinatawag nating ano, meron silang term yan eh. Pero ang bilib ako sa kanila ha. Kasi minomonitor talaga nila ito. Parang buhay na talaga nila yung kalagayan ni Duterte doon sa ICC. Minomonitor nila araw-araw. Talagang sinisiguro nila na makulong si Duterte. Hoy, konti nakulong na nga eh. Diba? So, yun lang po ang aking may alam niyo sa totoo lang. Lahat namang ito lahat ng mga pangyayaring ito ay dahilan sa hindi matanggap ng administrasyong Marcos na mas mahal ng taong bayan itong si former President Duterte. Kasi kapag nandito si Duterte sa Pilipinas at hindi nahuli sa ICC, hindi makapag-concentrate si Bongbong Marcos. Kaya ginawa niya ito. Kasi lahat ng mga sasabihin ni former President Duterte, nakaabang po yung taong bayan. That will cause the concentration dito sa administrasyon na ito para silang naiilang kapag nandito si Duterte. Sino ang nag-expose na meron pong blank checks, mga blank documents, mga blanco na mga numbers sa budget, national budget ng Pilipinas, 'di ba? In-expose siya ni Duterte at ni Congressman Ungab. Isa 'yan. Isa 'yan sa mga dahilan bakit galit na galit ang administrasyong Marcos kay Duterte. Kasi siya yung nag-expose. Ano ginawa nila? Dahil in-expose nila ni Duterte yun, pinahuli siya ng ICC. Tinulungan nila yung ICC para mahuli si Duterte. Only to find out, pagkatapos ng nahuli si Duterte, after how many months, na-realize ng sambayan ng Pilipino na tama pala ang sinabi ni Duterte, hindi yun paninira yung mga blanco. Hindi naman talaga yung paninira. Totoo naman talaga yun. But later na na-realize na mga dilawang mga bobo na totoo pala yung sinabi ni Duterte na tinatrabaho na nila yung korupsyon. Bakit may blanco? Bakit may blank items? 'Di ba? Tapos, heto ngayon, nagsisisihan kayo ngayon kasi kaliwa kanan yung, hindi nga kaliwa kanan kaliwa kanan, paatras, papunta pa doon, yung corruption. Nag-cross na yung corruption, hindi lang left and right. Up and down, left and right na yung corruption. Ayaw nyo kasing maniniwala kay Tatay Digong at that time. Tapos ngayon, hugas kamay itong bangag na administrasyon. 'Di ba? Yan naman ang hilig lang nitong administrasyon na ito. Sumisi sa administrasyong Duterte. Lahat ng kapalpakan nila, lahat ng mga lahat ng mga hindi nagtagumpay na mga plano nila, si Duterte ang sinisisi nila. Yan baha. Doon sa Davao nag-expectation. Saan ka makakita ng kabubuhan ng administrasyon na ito? Kita ko nga yung isang video na parang binisita ni Bongbong Marcos yung taga Cebu, tapos yung mukha niya na para siyang hindi presidente, walang magawa. Wala namang bit-bit na tulong, grabe. Sabi ko, nandoon ka lang Bongbong Marcos para mag-inspeksyon kung ano ang nangyari. It's too late. Sana hindi ganun ang ginawa mo. Dapat nag-check ka na kung yung plano ninyo nagtagumpay ba, kasi si Duterte nung panahon niya pinadeploy na ang mga sundalo at mga pulis. Ito yung gagawin nyo ha. Ito yung mga dredging ng mga kanal, linisin nyo na. Ganon, ganyan.
Pagkatapos noon, pagdating na ng bagyo, pagkatapos ng bagyo, pupunta yan si Duterte kung yung mga instructions niya ay naibigay ba niya lahat ng mga instructions na follow ba yung instructions niya? Bakit may sumemplang pa rin? Bakit merong mga dahil ano yan ng mga sundalo force evacuate yan sa pagkaalala ko. Tapos nakahanda na yung mga tents, yung mga higaan, yung mga pagkain, nakahanda na yun sa mga evacuation center. Yun po ang ginagawa ni former President Duterte. Pero itong bangag administrasyon na ito, ang ginawa nila, na bagyo, naanod na yung mga netizen, saka sila, uy, itayo nyo yung tent doon. Maghanap kayo ng mga evacuation center para ilipat natin itong mga, wala na. Yung iba nagurgur na. Kasi walang paghahanda Tapos nabilitaan ko, nag-dredging na raw sila. Saka kayo nag-dredging pagkatapos ng bagyo? Putang inang yan. Diba? Dapat nag-dredging kayo before the bagyo. Yan ang dahilan bakit bumaha. Hindi po makapasok yung tubig dahil nga ang dumi-dumi ng mga canals. Diba? Yung mga imbornal ninyo dyan. Diba? Ganyan po mag-isip ang bangag administration. Ano ba? Yung humihinto yung utak. Ano ba? Sa Bisaya pa yan, tanga ba? Tanga. Parang lutaw. Diba? Lutang. Lutang. Sa kasisinghot ng pulburon. Lutaw. Lutang. So, kawawa ang Pilipino, sa totoo lang. Kawawa tayo. Kaya, kayong mga nanonood ngayon, siguraduhin yung manalo si BP Sara. That will be the only chance. Ang huling barahan ng Pilipinas. Yun naman sa sa inyo. Okay? So, I hope you get some updates and lesson dito sa vlog natin ngayon. Guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section. Okay? And, paki-like at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, aware. At sa mga first time lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.